Hey mga ka-EA, so for today's video, nandito tayo ngayon sa breederan at nandito rin tayo sa Pliers Loft. So tama kayo mga kalapatids dahil nga nandito talaga sa loob ng bahay yung ating kalapatihan. So ang update, isi-share at i-reveal ko sa inyo kung paano natin ito nabuo, magkano na gastos natin, saan tayo bumili ng mga materyales, no? So marami kasi nagpi-PM, so isang content na lang para kung sakaling mag-interesado talaga kayo at gusto nyo gayahin to, pwede mga ka-EA, no? So ito yung ating status everyday, every morning. So makapansin nyo sa mga vlog content natin tuwing umaga lang tayo nag-video dahil afterwards mga 9 o'clock or 8:30 umalis na ako ng bahay dahil meron ngang hanap buhay na pinapasukan din si EA Loft, no? So di man din tayo nakakapag-upload daily pero at least nakakapag-update tayo sa mga kalapatids natin, especially sa mga solid supporter natin dito mismo sa ating channel at Facebook page. So eto nga mga kalapatids, yung ating breederan. Ayan, so limitado na lang yung mga nakakasa natin dito. At the same time, ihahabol ko na by Wednesday yung batch 2 na dalawa na ating MacArthur banded, no? So total of 5 lang yung MacArthur banded na isasali natin. Then hopefully mapabatcher natin, makatapos ng training at makasampan ng derby. At the same time, umabot ng MacArthur race next season, no? Season 15. Ayan. So, eto nga mga kalapatids, ito is nabuo dahil nga nagkaroon tayo ng urgent na mga matters regarding dun sa labas ng loft natin na pinatanggal, which is mas napaganda, no? So, maraming salamat din dun sa lahat na nakasubaybay. At the same time, maraming salamat din sa mga followers, supporter, and subscribers natin. Yan. So, sana dun sa mga hindi pa naka-subscribe, yan, subscribe nyo na yung ating YouTube channel. Medyo naiiwan lang siya, nasa 21,000 subscribers tayo sa YouTube, pero sa ating Facebook page is nasa 71 na masuportan nyo rin yung ating YouTube channel. So, eto nga yung mga kabuuan ng ating Pliers Loft mga kalapatids, no? So yung materyales is ginamitan natin ng slatted angle bar. Ayan. So nabili natin yung slatted angle bar sa Shopee lang. Ayan. So itong materyales natin hindi siya ganun kakapal, no? Tapos yun nga, coated na rin siya. So hindi niya na kailangan pinturahan. Ayan mga kalapatids. So madali lang siyang buuin, gawa nga ng ginagamitan siya ng mga bolt. Ayan. So meron siyang nut dun sa likod pang support. Tapos dun sa mismong kabuuan ng frame ng ating loft, ginamitan natin kada kanto ng ganito. Ayan. So reveal natin yung pieces na na-consume natin dito. Yung sa angle slatted bar is 30 pieces, no? Tapos yung steel matting naman na-consume natin dyan 3. Ayan. Pero yung disenyo kasi ng loft is yung kabilang dalawang side lang yung kinoveran natin, no? Yung sumunod na dalawang side, ginamit natin yung advantage nung kanto nung ating pinaglagyan. Ayan. Itong side na to, wala na yung steel matting, tsaka itong side na yan. So, meron na steel matting. Itong harap, sipa ako pa. Itong harap, yung flooring nila mismo dito na pinapatungan na itong hardiplex, tapos itong division and flooring din ng mismong stockboard section or VIP breeding section natin sa ilalim. Ayan. So pagdating naman sa durability or sa tibay, hindi ko masasabi siya na ganun talaga katibay kasi nga manipis nga lang. Pero kung makakahanap kayo na mas makapal nito, pero mas magiging consumable yun. Ibig sabihin, the more na mas makapal, mas magiging mahal. So ito is nagkakalaga na 74 pesos sa Shopee. So 30 pieces yung na-consume natin. So more or less nasa 3K po yun. Tapos steel matting 210, pinakamanipis. Hindi naman to galvanized kaya medyo mas mura. Tapos gawa na mas manipis yung kinuha ko dahil nandito naman sa loob ng bahay. Ayan mga kalapatids. Pero pininturahan natin yan. Gumamit tayo ng maliit na pintura na pambakal. Ang bili natin doon 200 pero hindi natin mauubos yun, no? Actually marami pa akong tira, no? Hindi ko pa nga nasundutan yung mga ibang parts na hindi ko napinturahan. Pero okay na yan. At least maaliwas siya, malinis naman natingnan. So, kung mapapansin nyo mga kalapatids, ito nga ang ginawa nating loft is no welding, no? Hindi natin ito ginamitan na kahit anong welding para magdugtong. So, bolt lang siya. Sinecured lang natin na mahigpit yan, no?
para walang uga. Tapos sinandal lang natin doon. Tapos nilagyan ko na lang ng support na alambre doon sa pinakagilid para hindi talaga umuga. Tapos ito, hindi siya pwedeng tungtungan, no? Hindi siya advisable na tungtungan. Kaya yung ginawa kong disenyo, yung maaabot ko lang dito yung ibon. Ayan, no? So kung dito ako pepesto, abot na abot natin yung ibon. Maliban na lang doon. So kukuha ko ng tungtungan para maabot sila. So yung disenyo ng loop, halos kaparehas nung dati nating loop na pliers loop yung ibabaw. Tapos meron siyang expanded na place din sa ilalim. Ayan, o. So ito, mga nakapatong nga lang yung mga steel matting dyan, mga kalapadis. Tapos naka nylon cable tie. Sa nylon cable tie na naubos ko naman dito, nasa 2 bundle or 2 pack pala, 2 balot. So 65 pesos yung nakonsumo ko per pack. So 2 yung nagamit natin. Ito, yung bolt, kung di ako nagkakamali, ang nagamit natin dito is apat na pack. So ang isang pack nito parang 50 pesos ata. Basta pa-flash ko na lang sa screen yung mga materials na gamit natin. Tapos dito, ilan ba nagamit natin dito? 4 kasi kada kanto nilagyan ko eh. So 2, 4, 6, 8. Tapos dito sa ilalim 8 rin. So 8, 16, 30, 24 pieces kasi hanggang dun sa pinakadulo. Nilagyan din natin nung parang triangular na flat na pang support para hindi siya umuga, no? Tapos ito, hiwalay na natin binili to, itong materials ng kahoy kasi nga hindi nga tayo nag-welding. So ang ginawa ko, yan, ni nylon table tie ko rin siya dito sa gilid. Tapos bumili na lang ako ng maliit na bisagra. So yung isang pares ng bisagra 50 pesos. So ang ginamit natin bisagra dyan, 4. Yan, 4. So mamaya ito-total natin lahat na nakonsumo natin dito sa dulo ng ating vlog na to para ma-double check nyo kung magkano yung total na nakonsumo natin. Ito, yung Hardiplex, bili ko dito 400. Yan, yung mas makapal to bahagya, no? Ayan, no? Nakapatong lang to, hindi na yan nakatornilyo or anything. Tapos pagdating naman dito, ito yung mga dating materials natin sa luman loop. Yan, ito sinauna ko pa to na dun sa maliit na loop pa lang gamit ko na to. So hindi ko siya naiwan-iwan. Lagi ko siyang ginagamit tuwing magpapalit or mag-upgrade tayo ng loop. Yan, lagi siya nandito. Tapos itong widowwood box, yan, kailangan natin yan pang motivate. Yan. So sinakto ko lang din yung sukat ng loop na saktong kasya din yung widowwood box para at least mapakinabangan natin. Naglagay lang ako ng braces dito tsaka dun sa ilalim para at least mas matibay yung loop. Pero yun nga, gaya na sabi ko, hindi siya pwedeng tungtungan ng mabigat na tao or bagay, no? Bibigay yan. Kasi aksidente, nagkaroon tayo dito na incident na time na binibuild ko to. Naglagay kasi ako ng support dito sa ilalim eh. Ayan, dun, pati dun sa dulo. Ayun, support yan. So akala ko matibay na, tinapakan ko itong loop doon, hindi pa natatapos, bumigay yung gitna. Kaya doon ko napatunayan na hindi talaga siya advisable. Pero gaya ng sabi ko, kung makakakuha kayo ng materials na slatted angle bar na mas makapal bahagya dito, antimano, kayang-kayang bumuhat ng tao yan. Ayan. Tapos ang dinagdag gastos lang natin dito is yun, yung B-perch, bago yan. So 10 pieces yung binili ko, 6 na yung naka-install dito. Tapos yung 2 butas ng trapdoor doon sa ibabaw. Ayan. Yung viewing natin doon, yun yung sinakripisyo natin na double cage natin for breeding. So meron silang access doon sa may kabilang side, which is dati walang saraduhan. Ngayon binigyan ko ng option na pwedeng isara, pwedeng buksan, no? Para pwede sila mag-viewing, or kung gusto kong i-penetrate na may mag-viewing lang doon sa labas, is makokontrol ko na nga sila. Ayan, so ito, lalo na to, ito pala, dagdag lang, steel matting yan, hindi nga yan naka nylon cable tie lang yan. So ang disadvantage lang sa nylon cable tie, rumurupok to after ilang months, no? Pero kung hindi naman siya madalas nababasa or naiinitan, hahaba yung buhay niyan. So monitor ko na lang siguro kung may mapapatid, kailangan i-replace ko kagad para at least hindi masira yung kabuuan ng loop. Ayan, so yun nga, tas nag-effort lang tayo doon, nag-adjust lang tayo ng landing board, nag-expand lang tayo ng bahagya ng steel matting doon. Ayan, para mas malapad yung pinaka-landing board nila. So yun, nabubuksan pa rin naman din to. Tas nilagyan ko na rin ng poop tray dito sa ilalim para na kukontrol natin yung paglilinis din ng pinaka
viewingan natin. So yan, ito na yung pinaka-outcome nung bago natin, tsaka yung konsumo nga nung ating bagong pliers loop mismo dito sa loob, no? So sana mas tumagal yung luhay ng loop dito at mas mahabang panahon na makapaglipad tayo ng derby. So plan ko is 2 season na lang talaga tayo maglilipad every year. So north and south na lang talaga target natin. So na medyo napapansin ko lang yung summer talaga, naobserbahan ko, ewan ko lang sa mga ibang kalapatids, mas marami talagang nakukuha ng sakit pagdating sa summer race, no? So pagka the more na mas maraming sakit, mas magastos yun. At the same time, mas less na makapaglipad ka. Pero yun is para sa akin lang na. Hindi ko naman nila lahat. So kung kayang-kaya nyo maglipad at may oras kayo maglipad ng summer, pwede naman, wala naman problema. Yun is pananaw ko lang, no? Para sa akin lang. So yun, na-share ko lang yung mga nagastos natin dito. Tapos yung mga lahat naman ng mga ibang materials natin, na mga pakainan tsaka patubigan, ito pa rin yung mga datihan natin. So ayan, check nyo na yung yun, yung bubong na pinatong ko dun. Ito yung dating saluhan ng dumi dun sa lumang loop. Pinatong ko lang dyan. So hindi yan hindi yan naka-secured, nakapato lang talaga yan dyan. So ito yung status ng ating bago na pliers loop. Maliit lang siya. Yung sukat, yun pala. Yung sukat, ito 3 feet by 2 feet lang to. Ito 3 feet. 2 feet naman ton lapad sa kabilang side pa ganun. Tapos yung tangkad niya, kung di ako nagkakamali, siguro nasa 9 feet na to. Yan, 9 feet. Or 8.5 feet. So, depende na yan sa inyo. So, kung paano natin pinagdugtong-dugtong yan, madali lang. Ayan o. Ayan o, sinalyahan lang natin ng panibago. Kasi lahat naman nung slatted angle bar na nabili natin, isang sukat lang yan, 3 feet. So, ginawa na lang natin na remedyo. Kinating natin, tapos pinagpatong-patong na lang para makonsumo natin yung pinaka gusto nating sukat o yung tangkad, no, ng pinaka loop. So yun, so sana nakatulong mga kalapatids, no. Ayan, hindi ko na ito nilalakan like na sa dati nating loop. Ayan o, hinuhook na lang to. Pero ang advantage nito, kahit sabihin mo malingat ako, buksan ko, kusa naman siyang sumasara. Dahil na lang din siguro dun sa angle siguro ng loop na medyo mas mababa dito sa side na to, kaya naitutulak niya mismo dito yung loop, kaya secured naman yung ating kulungan dito sa loob. O, ayan. So sa dulo ng video, ipa-flash ko na lang sa screen yung total amount ng pinaka konsumo natin para at least obserbahan nyo kung ano yung mas maganda, yung wini-welding na mga angle bars o yung kagaya nito. So ito, wala tayong kinonsumong labor dito. Sariling sikap ko lang to. Nasa 2 days ko din to kinonsumo. 2 to 3 days ko din siya tinapos kasi ako lang mag-isa.